Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Quincy. Nakatira ako ngayon dito sa Quezon City pero dati akong nakatira sa probinsya, sa Antique. Matagal mo na rin po akong listener simula noong pandemic days hanggang sa ngayon. Sa drama, lagi ako sa inyong nakatutok sa Papa Dudut YouTube channel. At kapag gusto ko naman ng puro horror, ay sa Kaistorya YouTube channel niyo po ako nakikinig. Nalaman ko po ito nang sinabi ninyo minsan na nasa homepage mismo ng channel na ito ang link para sa Kaistorya YouTube channel. Kahit po sa Gian Gianna Vlogs ay nakasubscribe na rin po ako. At napapanood ko po kayo, ang inyong mga twins at ang inyong pamilya. At ang YouTube channel mo, ang aking libangan bago ako matulog. Wala akong pinapalampas na istorya lalo na yung mga kwentong aswang. Nakaka-relate kasi ako. Papa Dudut, bata pa lamang ako ay aware na ako na totoo talaga ang mga aswang. Kasi nakakita at nakaengkwentro na ang lolo't lola ko ng isang totoong aswang. That time kasi ay doon pa kami nakatira ni mama at mga kapatid ko. Narinig namin noon na nagkakagulo sa sala sina lolo at lola habang nasa kwarto kami. Hindi nga nagtagal ay sumaklolo si mama sa kanyang mga magulang. Pero bago siya lumabas ng kwarto namin, binilinan niya ako noon na huwag kong bubuksan ang pinto hanggat hindi niya sinasabi. Bantayan ko raw ang mga kapatid ko at isarang maigi ang pinto. Ganun ang ginawa ko nang walang tanong-tanong. Lumabas si mama at sinarado ko ang pinto at doon ay narinig ko ang mga boses nina lolo, lola at mama na parang galit at may pinapaalis na kung ano. Mag-iisang oras din siguro yon tapos ay noong bumalik si mama at narinig ko na ulit ang boses niya, nabuksan ko na raw ang pinto. Pagbukas ko ay nakita ko sina mama, lolo at lola na may mga kalmot sa balat lalo na sa kanyang braso. Mama, ano po yung umatake sa inyo? Tanong ko sa aking ina. Aswang. Sige na, matulog na kayo ng mga kapatid mo. Wala nang aswang, napaalis na namin siya. Sagot niya sa akin. Hindi na ako nagtanong pa noon at sa halip ay natulog na lamang kami ng kapatid ko. Kinabukasan ay maaga kaming gumising para maghapunan. Doon ay kinausap ako ni mama at sinabihan na niya kami tungkol sa huwag basta-bastang pagkain ng mga bagay na bigay lalo na kapag hindi mo naman talaga kakilala ang tao. Sinabi niya rin na ingat kami. Lalo na kapag namimiesta kami sa mga probinsya. Akala ko dati ay mag-iingat lamang ako kapag fiesta. Pero nagkamali ako. Naging aswang daw ang isa sa mga kapitbahay namin dahil nakakain daw ito ng pagkaing nahaluan ng laway ng aswang nang minsang dumalo ito sa isang fiesta sa kabilang baryo. Yung kapitbahay namin yon na naging aswang ay kinuyog at napatay daw nila lolo at iba pang mga kapitbahay namin. Noong marinig ko yon ay hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Pero simula noon ay naging alerto na rin kami. Kada gabi ay palagi kami naglalagay ng pangontra laban sa aswang. Tulad ng bawang, asin at nagtatabi kami ng kutsilyo, itak o buntot pagi sa aming papag para kapag may nakapasok na aswang sa bahay namin
ay maipagtatanggol namin ang aming mga sarili. Pero sa awa naman ng Panginoon, wala naman kaming naengkwentro ng aswang pagkatapos noon. Samantala'y naniwala lamang ako sa aswang noong 2017. 17 years old pa lamang ako that time. Ako yung tipo ng babaeng masasabi ninyong rebelde. Inom dito, sigarilyo, tambay at isa yon sa mga dahilan ng lagi naming pag-aaway ni mama. Nag-decide akong lumayas kasi may boyfriend ako noon. Tawagin niyo na lamang siya sa pangalang Relon. Medyo nagkakalabuan na din kami that time. Pero dahil nga sa wala ako mapuntahan ay sa kanya ako sumama. In other words ay nagtanan kami ni Relon. Nakarating kami sa Hamtik sa Antique at tumira kami sa bahay ng kaibigan niya. Ang palabas niya sa magulang ng friend niya at sa iba pa ay mag-asawa na kami. At yun na nga, naging maayos naman ang buhay namin ni Relon sa Hamtik. Tipikal na buhay probinsya. Naging okay din kami as in nag-live-in partner kami. Ako yung plain housewife, siya naman ay sumasama kay Tatay Nando na namumundok. Bali si Tatay Nando ay ang tatay ng kaibigan ni Relon. Nagtagal kami doon hanggang sa nabuntis ako. At sa loob ng isang buwan ay nakakapansin ako ng kakaiba sa aking live-in partner. Una, matalas ang pangamoy niya, kakaiba sa mga normal na tao. Mabilis din siyang kumilos at higit sa lahat ay hindi mo maririnig ang yabag niya. Para ba siyang kusa na lamang sumusulpot sa kung saan. Minsan ay wala akong kalamalam na nasa likod ko na pala siya. Kaya madalas akong magreklamo noon sa kanya kasi nagugulat ako kapag bigla na lamang siyang lilitaw sa likuran ko. Pero sa kabila ng kawirduhan ni Relon ay wala naman akong masasabi sa pagiging sweet niya. Isa rin sa hinahangaan ko, Papa Dudut, ay ang galing niya sa pagluluto. Pero ang napansin ko sa kanya ay puro karne lang ang kinakain niya. Hindi siya kumakain ng gulay maski kanin. Nag-alala nga ako sa kanya kasi baka isang araw ay bigla na lamang siyang atakihin sa puso dahil puro karne ang laman ng katawan niya. Samantala, Papa Dudut, isa sa mga katangiang gusto ko sa kanya ay ang galing niya sa pagluluto. Specialty niya ang dinuguan, kaldereta at papaitan. Masarap din siyang magluto ng lugaw na may lamang goto at labang loob. Pero ang pinaglihian ko noon ay ang menudo ni Relon. Isang araw ay nakita kong may menudong niluto si Relon na nasa kaldero. Nagulat ako kasi first time ni Relon na magluto ng ganon dahil sa gutom na gutom ako noon ay ako na yung unang lumantak sa menudo. Kasi bukod sa bite size, wala ring buto kaya diretso ang kain. Sa hindi malamang kadahilanan, siguro dahil na rin sa dami ng menudong natikman ko sa buong buhay ko. Alam ko na yung tamang timpla at lasa kaya nagtaka ako dahil yung menudo ni Relon, iba yung pagkalapot. Ang lapot as in iba yung pagkalapot tapos iba yung pagkalambot ng karne. Super lambot pero kahit na ganon ay kinain ko pa din. Kaunti pa lang yung nababawas ko nang maisipan kong lagyan ng kalamansi dahil hindi ko masyadong malasahan at natatabangan ako. Kaya naghanap na rin po ako ng kalamansi kasi wala. Sabi ni mama sa akin dati, kung walang kalamansi ay asin ang ipalit ko. Kaya naman kumuha ako ng asin at taktak ako ng taktak sabay halo. Ilang segundo pa lamang nahahalo ang menudo ay naglitawan ng mga buhok. Alam niyo yung lalaking nagpatrim ng buhok? Yung maikli na gupit-gupit? Ganon yung naglabasan. Sigurista ako kaya kumuha ako ng ilang piraso at confirm buhok nga. Tiyempo namang dumating ang nanay ng kaibigan namin si Nanay Mila at ipinakita ko yon at nagulat din siya. Pero mas nagulat ako sa mga sinabi niya sa akin. Huwag mo nang kainin yung menudo, Quincy. Kung may buhok kang nakita, baka ibang karne ang nilagay ng asawa mo dyan, sabi nito sa akin. Pero sayang naman ito kung itatapon lang, isang kaldero pa naman ang niluto ni Relon, ang wika ko. Taga saan ba yung asawa mo ha? Pagbabago ni Nanay Mila ng aming usapan. Taga rito rin po siya, Nay, pero ang mga magulang niya ay taga Capiz. Bakit yun naman po na itanong?
Curious kong tanong sa kanya. Huminga naman ng malalim si Nanay Mila bago muling nagsalita. Huwag kang magagalit Quincy ha, pero kilala mo ba talaga ang asawa mo? Wala ka bang napapansing kakaiba sa kanya? Napaisip naman ako sa sinabi sa akin ng nanay ng kaibigan ko. Opo, weird nga po si Relon. Para nga siyang hindi normal na tao, sagot ko. Aswang yata ang asawa mo, seryosong sabi ni Nanay Mila sa akin. Huwag ka nang kakain ng pagkaing niluto ni Relon kasi sigurado akong may laway yon ng aswang. At kapag nakakain ka ng pagkaing may laway ng aswang, baka maging aswang ka rin, payo niya sa akin. Napatingin ako sa menudong niluto ng live-in partner ko at sa buhok na lumitaw matapos kong lagyan ng asin. Alam ko may something nga doon sa pagkaing niluto niya. Kaya simula noon kapag pinagluluto ako ni Relon ng pagkain ay naglalagay talaga ako ng asin o kalamansi para sure pero hindi ko pinapahalata sa kanya. Kaso isang gabi habang kumakain kami ng niluto niyang dinuguan ay nahuli niya ako naglalagay ako ng kalamansi. Bakit ka naglalagay ng kalamansi? Dinuguan yan. Hindi niya kailangan ng kalamansi, protesta ni Relon sa akin. Sa natatabangan ako Alam mo namang buntis ako Relon. Iba ang panglasa ko, katwiran ko sa kanya. Tumitig lamang ng masama si Relon sa akin. Yan lang ba talaga ang dahilan? Makahulugan niyang tanong sa akin. Bakit, may iba pang dapat ba akong malaman? At maging dahilan? Balik ko sa kanya. Alam mo siguro, hindi ko napapansin na nilalagyan mo ng asin o kalamansi yung mga pagkain niluluto ko sa'yo. Bakit? Natatakot ka ba na baka makain mo may laway ng aswang? Panunuri ni Relon sa akin. Mas lalong sumama ang tingin niya sa akin. Napalunok na lamang ako noon. Tapos nagpatuloy na lamang ako sa pagkain. Pero nilagyan ko pa rin ng kalamansi yung dinuguang na nasa mangkok. Kahit maasim na ito ay wala akong pakialam. Basta sigurado kong normal na pagkain lamang ang sinusubo ko sa aking bibig. Samantala kinagabihan ay natulog na ang lahat sa bahay nang maalimpungatan ako. Madaling araw ay lumabas ako ng kubo tapos ay umihi. Pagbalik ko sa kwarto namin ay napansin kong wala pa siya sa tabi ko. Pinagsawalang bahala ko lamang yon kasi baka umihi lamang din o dumudumi. Bumalik na ulit ako sa higaan. Ipipikit ko na sana ang mga mata ko nang biglang narinig ko yung mga hayop sa paligid na sobrang ingay nila. Kakaiba yung ingay nila, Papa Dudut. That night ay may bagong panganak na aso yung kapitbahay namin. Nakatulog na lamang ulit ako. Pagising ko ng umaga ay narinig ko yung mga tao sa labas na may pinag-uusapan. Pagbangon ko ay nagulat ako kasi may dugo sa paanang ko. Buo-buong dugo kasing laki ng 5 piso. Para siyang pattern kasi simula sa paanang ko hanggang sa may 3 baitang ng kubo ay meron. Tinawag ko si Nanay Mila kasi siya yung una kong nakita. Nagtaka kami kung saan galing yon at kung baka nakunan ako pero hindi naman. May nakita din akong damit sa bubong ng kubo namin na puro dugo. Nag-usap sila Tatay Nando at yung kaibigan namin, pati yung ibang mga kapatid. Hindi ko sila narinig at parang nahahalata ko na din naman na ayaw nilang iparinig sa akin. Wala pa rin yung ex ko, hindi siya umuwi. Nabalitaan ko na lamang na yung bagong panganak na aso ay namatay lahat ng anak niya. O parang kinain dahil parang ulo lang ang natira. Gabi na nang umuwi yung ex ko. Sabi niya ay pumunta lang daw siya sa kamag-anak niya. Medyo nagtataka na ako at may iba na akong pakiramdam pero hinayaan ko lamang. Samantala may nakilala ako, yung pinsan ng friend niya si Vince. Si Vince ay lagi niya akong binibigyan ng kung ano-anong mga pagkain. Nalaman niyo ng asawa ko kasi kinukwento ko naman sa kanya ang lahat at hindi kasi ako malihim. Hindi ko alam na nagsiselos na pala si Relon. Isang gabi pinuntahan ako ni Vince. Inamin niya sa akin na may nararamdaman siyang pag-ibig sa akin at niyayaya niya akong iwan si Relon. Pero sinabi ko sa kanya na kahit gaano ako kasaya sa'yo, may mga bagay na hindi ko kayang bitawan, mahal ko si Relon. Ang hindi ko alam ay narinig pala kami ni Relon. Pag alis ni Vince ay lumabas ako, pumunta ako pabalik sa kubo
nang nilapitan ako ni Relon at binugbog niya ako. 3 sampal, 2 suntok sa muka at 3 suntok sa tiyan. Hindi ko makakalimutan yon. Hindi ako makapagsumbong kina Tatay Nando kasi umalis sila. Mamayang kaunti nakaramdam ako ng pagkahilo. Umiiyak na ako noon at nakaupo pa rin ako nang umalis siya. Pagbalik ni Relon, may dala na siyang itak at balak niyang tagain ako. Buti na lamang at saktong pagdating ni Tatay Nando, Nanay Mila at mga kapatid ng kaibigan namin, napigilan nila si Relon. Sobrang takot na ako noon. Pinalayo nila siya sa akin. Kinausap ni Nanay Mila si Relon pero natakot daw siya nang makita niyang pulang-pula daw ang mga mata ng live-in partner ko at nanlilisik pa ang mga mata. Pinagharap kami ni Tatay Nando at tinanong kung anong nangyari at pinagkaayos kami. Sabi ko lang ay ayoko na. Kasi sabi ko sa sarili ko kahit gaano ko pa kamahal basta sinaktan na ako ng pisikal ay ayoko na. Binigyan siya ni Tatay ng 1 linggo para ayusin at suyuin ako ni Relon. Pero buo na ang loob ko na hindi na makipagbalikan. At 1 linggong lumipas ay nakuna na ako. Dinala nila ako sa ospital sa bayan at doon ay niraspa. After 2 days ay bumalik ulit ako sa bahay at inalagaan ako ni Nanay Mila. Na mga panahong yon ay hindi na naman nagpakita si Relon sa amin. Bigla na lamang itong nawala. Kaya sabi ko noon kina Nanay Mila at Tatay Nando ay babalik na lamang ako sa pamilya ko. Pero bigyan pa nila ako ng kahit 2 linggo para maayos ang maging pag-alis ko. Sa kabilang banda ay kinumpirma ni Nanay Mila sa akin na aswang araw si Relon. Dahil nga sa matagal na niya itong pinagsosospetsahan. Humingi raw siya noon ng tulong sa kakilalang albularyo at nagbigay daw ito sa kanya ng maliit na bote na naglalaman ng lana. Kapag kumulo daw ang langis o lana sa loob ng bote, ibig sabihin ay may aswang sa tabi o aswang ang kaharap mo. At kwento pa ni Nanay Mila, 1 beses ay kinausap niya si Relon. Pagkatapos nga niyang makita noon na namumula ang mata nito noong isang gabi. Pero hindi pa nagtatagal ang pag-uusap nila nang biglang kumulo ang lana sa loob ng bote. Doon ay nakumpirma ni Nanay Mila na aswang nga si Relon at nakita rin ni Relon ng lana kaya umalis na lamang daw ito sa bahay. Kaya nang pagbalik ko sa bahay matapos kong makunan ay wala na talaga si Relon dahil nabuking na nila ang tunay nitong pagkatao. Huwag kang manghinayang kay Relon, Quincy. Hindi nararapat si Relon sa'yo. Hindi isang aswang ang nararapat mong mapangasawa. Sabi pa sa akin ni Tatay Nando noon. Pero Papa Dudut, hindi ko alam na yun na pala ang simula ng nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Isang gabi habang naguhugas ako ng pinggan, parang may naramdaman akong nakatingin sa akin. Nasa labas kasi ng kubo yung hugasan ng mga plato. Kaya ramdam na ramdam ko talaga na parang may nagmamatyag sa akin. Pagtingin ko sa kaliwa, nakakita ko ng tao na nakatayo. Madilim kaya hindi ko nakita ang mukha niya pero alam kong si Relon yon. Bigla akong natakot at tumakbo papunta kina Tatay Nando na noon ay nasa loob kasama ang buong pamilya niya. Sinabi ko sa kanila at nagmadali naman si Tatay at mga anak niya na hanapin si Relon. Pagbalik nila, sabi ni Tatay Nando ay nakita daw nila si Relon pero nakatawid ito sa may manggahan. Hindi nila nahabol. Sobrang takot na takot ako, Papa Dudut. Ilang araw pa ang lumipas na lagi na siyang nagpaparamdam. Kung ano-anong ginagawa niyang pagpaparamdam. Andyan yung umakyat siya ng bintana kapag tulog na ang lahat. At nag-iwan siya ng sulat kay Tatay Nando na, "Tay, ibigay mo na siya sa akin. Hindi naman madadamay ang pangalan mo. May kasama pa akong 3 lalaki, gagasain muna namin siya tapos ay papatayin." Hindi pumayag si Tatay Nando at hindi niya ako ibinigay. Pinotektahan ako ng pamilya nila. Si Tatay Nando yung tipo ng taong malawak ang kaalaman lalo na pagdating sa mga aswang. Tumagal ng 2 buwan na nanggugulo si Relon. Minsan ay nagpapakita talaga siya sa akin at hindi siya tao. Mukha siyang hayop. Asong malaki. At sobrang nakakatakot. Gustong-gusto niya akong kuhain pero ayaw nila Tatay. May sinabi sa Tatay Nando sa akin na bibigyan niya ng ultimatum si Relon para tumigil na siya.
Kahit kanino ay hindi niya sinasabi kung ano yon at tumigil talaga yung ex-live-in partner ko. Hanggang sa dumating ang June 20 anniversary sana namin. Nagkikwentuhan kami nila ng buong mag-anak ni Tatay Nando. Yung dalawang batang anak nila ay nasa kwarto namin at gumagawa sila ng letter para sa akin kasi kinabukasan noon ay uuwi na ako sa amin. Nung una ay biniro ko sila na papasok ako kaya sabi nila, ate, wag kasi hindi pa nga kami tapos. Yung asawa naman ng kaibigan kong si Kuya Dino nakaupo sa papag sa ilalim ng hagdanan paakyat ng kwarto. Nang nabigla kami kasi biglang napatakbo yung asawa ni Kuya Dino papunta sa amin. At yung dalawang bata nagsisigaw, nung unay sabi pa nila, ate, ang kulit mo naman sabing hindi pa kami tapos. Sumagot ako. Sabi ko hindi ako dahil nasa baba ako. Pero pinipilit daw na buksan yung pinto sa sobrang takot nila ay muntikan na silang tumalon sa bintana. Buti na lang at nakita namin. Iyak sila ng iyak. At sabi naman ng asawa ni Kuya Dino, naramdaman niya daw na habang nakaupo siya sa papag ay biglang tumaas lahat ng buhok niya sa katawan na para bang sinasabunutan siya. Nang napakalma na lahat, pumunta ako sa sala, umupo sa papag. At doon ay nakita ko siyang dumaan sa pinto pero hindi na siya tao at mistulang kaluluwa na siya. At kitang-kita kong lumulutang siya. Tinawag ko sila Tatay Nando, Nanay Mila at Kuya Dino at nawala na si Relon. Sinubukan nila tatay tingnan ang paligid pero wala na talaga siya. Hanggang sa nagtanong sa akin si Kuya Dino kung ano ba ang meron ngayon, anong petsa. At doon ko naalala ang anniversary nga dapat namin. Kinabukasan ay sinundo na ako ng mama ko, isang buwan ang lumipas, tumawag sa akin si Nanay Mila. In-inform niya ako na nagpakita daw ulit si Relon sa kanila at nanggugulo sa kanila. Siyempre natakot naman ako para sa kanila pero ang sabi ni Nanay Mila, galit na galit daw si Relon. Hindi raw nito matanggap na wala na ako kaya nagbanta raw ito na hanapin daw ako saan mang sulok ako ng mundo magbunta. Siyempre kinabahan ako kasi alam ni Relon ang bahay namin. Pero nagpaalam na si Nanay Mila sa akin sa telepono at nagbili na ingatan ko raw ang sarili ko at huwag daw ako magpapatalo sa ex kong aswang. At doon na nga naputol ang komunikasyon namin. Pero Papa Dudut, isang gabi habang nanonood ako ng balita sa TV, nagimbal ako sa balita sa isang pamilyang minasaker daw sa Hamtik. At nanlumo ang buong katawan ko nang nakumpirma kong si Tatay Nando yon at ang kanyang buong pamilya. Gutay-gutay ang kanilang katawan dahil daw sa pagtataga. Ayon daw sa investigasyon ng mga pulis, away daw sa lupa ang dahilan ng pagpatay. Pero sa tagal kong nanirahan sa kanila ay wala silang away nang dahil lang sa lupa. Kaya lumakas noon ang hinala ko na may kinalaman si Relon sa pagpatay sa buong pamilya ni Tatay Nando. Samantala makalipas ang isang buwan ay napansin ko na lamang bigla na parang may tiktik sa labas ng bahay namin tuwing madaling araw. At saka iba na ang pakiramdam ko noon. Kutob ko'y nagbalik na si Relon para guluhin ulit ang buhay ko. Kaya kinabukasan ay sinabi ko yon sa pamilya ko at nakumbinse ko sila na palihim na umalis ng Antique at sa iba na lamang kami manirahan. At yun nga Papa Dudut, dito na kami napadpad sa Maynila kung saan dito na rin po ako nag-work. Sa awa naman ng Diyos ay hindi na ako sinundan ni Relon. Although hindi pa rin ako matahimik kasi palagi pa rin akong binabangungot na gusto akong patayin ng ex ko. Feeling ko hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ako ni Relon at hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nakukuhang muli. Papa Dudut, ano ba ang dapat kong gawin? Sana'y mabigyan ninyo ako ng payo. Muli maraming salamat po at sana'y makarating po ang sulat ko sa himpilan ninyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Quincy. Maraming salamat kay Quincy sa pagbabahagi mo sa amin ang totoong kwento ng buhay mo sa aming programa. Namumroblema ka dahil pakiramdam mo ay hindi ka tinitigilan ng ex mong aswang. Una sa lahat, ang pananampalataya mo sa Diyos ang pinakamabisa mong panlaban sa mga aswang at iba pang mga halimaw o elemento. Pero meron ding mga paraan para maitaboy mo ang katulad ni Relon na uhaw sa dugo at laman ng tao. Ito yung mga dapat ninyong tandaan para maitaboy ang mga aswang. Ayon ito sa mga usap-usapan at paniniwala sa probinsya.
at sa mga karanasan ng mga taong nakaengkwentro ng aswang sa buhay nila. Bago mag alas 6 ng gabi magpausok ng kamangyan na may kasamang pinitpit na bawang at maliit na sanga ng halamang makabuhay. Isang halamang gamot na makikita sa mga bansa ng Asia tulad ng India, Sri Lanka at Philippines. Pausukan ang loob at labas ng bahay upang maitaboy ang aswang na maaaring nasa paligid lang. Ang pinakamadaling paraan na alam natin ng pagtataboy sa aswang ay ang lagi maglagay sa bulsa ng bawang. Karaniwan sa atin ay nagsasabit ng tinuhog ng mga bawang at sinasabit sa bintana at pintuan ng bahay. Ito ay makakatulong upang sila ay lumayo. Malakas din ang pang-amoy ng mga aswang sa mga buntis sapagkat ito ay isa sa gustong-gusto nilang biktimahin sapagkat kinakain nila ang batang nasa sinapupunan ng ina. Upang may taboy, magsunog ng goma ng gulong. Kapag sila ay nakakaamoy ng sunog na goma, ang pakaramdam nila ay natutunaw. Mas maiging silang lumisan na lamang kesa makaamoy nito. Mas maigi na magsuot ng kulay itim na damit ang isang buntis. Sa ganitong paraan ay hindi nila maaaninag ang katawan na nagdadalang tao. Ang karit na kadalasang ginagamit sa pangtabas ng palay at iba pang mga pananim ay isabit mo lamang sa bubong ng bahay o kaya ay sa bintana. Isa ito sa mga kinakatakutan ng aswang. Madalas ay meron tayong pinagdududahang aswang lalo na sa mga probinsya. Para masagot ang inyong pag-aalinlangan, gawin ang ganitong hakbang. Maglagay ng nakabaliktad na walis tingting malapit sa pintuan ng bahay. Kapag ang pinaghihinalaan ay dumalaw at natumba ang walis tingting na walang gumagalaw, ang ibig sabihin ay aswang ang bisita mo. Kapag naman nasa loob ng inyong bahay ang pinaghihinalaang aswang, ilagay ang nakabaliktad na walis tingting malapit sa pintuan. Ang iyong bisita na maaaring aswang ay hindi na makakalabas ng iyong bahay. Magpapaalam siya ngunit hanggat hindi mo tinatanggal ang walis ay mananatili lamang siya sa loob. Kung ang pakiramdam mo, ang aswang ay nasa paligid ng iyong tahanan, murahin daw ito at sabihan mo siya na kilala mo. Sa ganitong paraan ay kusang umaalis ang aswang. Samantala, narito pa ang ibang mga pangontra sa aswang. Una, buntot ng pagi. Pangalawa, anumang bagay na gawa sa tanso o bronze na metal. Kadalasan ay ang bala ng baril. Krus, magsuot po ng kwintas na may krus. Isa rin po ito sa mga pangontra sa aswang. Cactus plant. Takot ang mga aswang sa tinik ng cactus. Kislap ng sinindihang pulang posporo. Asin, magsaboy po ng asin sa paligid ng bahay lalo na sa mga bintana at pinto bago maggabi. At ang huli, holy water, ang banal na tubig ay mabisang pantaboy sa mga masamang espiritu at mga nilalang. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isa sa mga nabanggit ko ay may tataboy natin ang aswang. Yan po ay mga paniniwala ng mga Pilipino lalo na sa mga probinsya na hanggang ngayon ay kanilang ipinapasa sa mga susunod na henerasyon. Pero sa mga hindi naniniwala sa aswang, hindi naman kayo pinipilit na maniwala. Pero wag din nating sabihin na nagsisinungaling o gumagawa lamang ng kwento ang mga taong nagsasabing nakakita o nakaengkwentro sila ng aswang. Hindi natin alam kung ano ang kanilang pinagdaanan o mga naranasan. Sabihin natin na bigyan na lamang natin ng respeto sila. Besides, hindi naman nila tayo pinipilit na maniwala at nasa sa atin na lamang yon kung gugustuhin ba nating maniwala o hindi. Sa huli, Quincy, tandaan mo na hindi ka masasaktan ni Relon kung matibay ang iyong paniniwala sa Panginoong Diyos. Walang masama na nagwawagi laban sa kapangyarihan ng liwanag. Lakasan mo ang iyong loob at maging matapang. Dahil sa huli, ang mga duwag lamang ang inaatake ng mga nilalang na nagmumula sa dilim. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.